Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 86. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Rosalie at sinabing, okay lang. Don't worry about me. I'll accept the real. That morning during the interview, I really was late, pag-amin niya. Ng sitwasyon. Sariling kasalanan ko. Kung hindi ako lumabas para bumili ng pagkain, hindi ako late. Ang kinalabasan na ito ay isang malalim na aral para sa akin. Hindi ako gagawa ng parehong pagkakamali sa hinaharap. Napaawang ang labi ni Piper. Isang kislap ng panunuya ang sumilay sa kanyang mga mata. Casual na umiling si Rosalie at nakangiting sinabi, sige, huwag na nating isipin ang mga problema ko. Piper, para ipagdiwang ang matagumpay mong pagpasok sa pinakamalaking kumpanya sa lungsod, gusto kong i-treat kayong dalawa sa hapunan ngayong gabi. This time, it's on me. Bawal hatiin ang bill. Nakangiting alam ni Piper. Haha. Rosalie, kalimutan mo na. Ni hindi ka pa nga nakakahanap ng trabaho, paano mo kami kayang treatuhin? At saka, wala akong oras na makipag-dinner sa isang taong walang ginagawa tulad mo. Magsisimula na ako sa trabaho bukas, at marami pa akong dapat ihanda ngayon. Huminto si Rosalie, medyo nahihiya habang nilalabas ang dila. Oh, I'm sorry. I got carried away with happiness for you and forgot. Let's wait until you're free, and I'll take you out then. Nag-alinlangan si Piper, saka tumingin kay Rosalie na may pag-aalala. Rosalie, hindi ka tinanggap ng Dunn Group, kahit ikaw. Maghanap ng trabaho sa isang regular na kumpanya, hindi mataas ang sweldo. Mahal ang renta ng apartment na pinagsasaluhan natin noon sa Graceview Apartments. Dahil sa sitwasyon mo ngayon, kaya mo bang tumira doon? Namula si Rosalie at sinabing, you'll find a job soon. Hindi ka mapapabigat ng upa. Piper smirked dismissively at sinabi, ibig kong sabihin, kahit na makahanap ka ng trabaho, hindi ito magiging katulad ng sweldo mula sa Dunn Group. Kung magrente ka ng high-end na apartment tulad ng Graceview, hindi ba't medyo mahirap iyon? Kumunot ang noo ni Rosalie at sinabing, titingnan ko kung ano ang sweldo kapag nakakuha ako ng trabaho bago gumawa ng desisyon. Umiling si Piper, naiinip na nakatingin sa walang kaalam-alam na si Rosalie. What I mean is that I'll post your room for rent online to save you from having to borrow money from me later kapag hindi mo nabayaran ang renta. Oh! Nakikita ko. Rosalie, nagulat, ngumiti ng paumanhin. Okay, Piper, pasensya na sa naging gulo mo. Medyo mataas talaga ang upa sa Graceview Apartments. Unless nagtatrabaho ka sa Dunn Group, hindi ka talaga dapat nakatira doon. Habang nag-uusap lang sila, tumangala si Piper at nakita niya si Amber na papalapit sa Human Resource mabilis siyang pinuntahan. Departamento. Ms. Jennings. Hello. I have good news, I've been hired by the company. We'll be colleagues from now on. So please take care of me. Tumigil si Amber, tumango. Oh, sige. Congratulations. Nang mapansin niya si Rosalie na nakatayo sa likuran ni Piper, nagtanong siya, ikaw ba si Rosalie? Mukhang natarante si Piper. Bago pa makasagot si Rosalie ay mabilis siyang sumingit, oh, Ms. Jennings, si Rosalie ay tinanggihan ng kumpanya. Awkward na tumango si Rosalie at sinabing, hello, Ms. Jennings. Sige, naiintindihan ko. Hindi pinansin ni Amber si Piper at diretsyong naglakad papunta kay Rosalie. Maghintay ng ilang sandali. Huwag. Umalis ka na. Ha? Naguguluhan si Rosalie ngunit sumang-ayon, okay. Dahil doon, tumalikod siya at pumasok sa opisina ng direktor ng Human Resources. Saglit na pinagmasdan ni Piper ang likod ni Amber, pagkatapos ay bumaling kay Rosalie, hindi nasisiyahan. Magkakilala ba kayong dalawa? No, we didn't. Isa lang akong sirang estudyante na kamakailan lang ay nagtapos. Si Ms. Jennings ay katulong ng Pangulo sa Dunn Group. Paano ko makikilala ang isang taong napakahalaga? Umiling si Rosalie na may mapait na ngiti. Kung gayon, paano niya nalaman ang iyong pangalan? Tinitigan ni Piper ang mga mata ni Rosalie, sa takot na nagsisinungaling ang kaibigan. Kanya. Piper, alam mo ang background ko.
Hindi ko talaga kilala si MS Jennings. Saglit na nag-isip si Piper at bumulong sa sarili. Ito ay totoo. Si Rosalie ay isang simpleng babae. Hindi siya maaaring magkaroon ng koneksyon kay Amber. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Marshall kay Rosalie kanina. She chuckled sarcastically and said, "Rosalie, I told you that Marshall is a complete fraud, right?" Sinubukan niyang kumilos ng kahanga-hanga sa harap ko, sinasabing matanggap ka. Nakakatawa. Ano na ang sitwasyon ngayon? Tinanggihan ka ng Don Group. Sumagot si Rosalie gaya ng iniisip mo. Walang magawa, Piper, malamang ay sinusubukan lang ako ni Marshall na hikayatin ako. Hindi ganoon kakomplikado. Bago siya makatapos, lumabas si Amber mula sa opisina ng direktor ng Human Resources. Habang nilalagpasan niya si Rosalie, nakangiti nitong inabot ang isang business card. Sige, may iba pa akong gagawin. Dumalusa. Magkakaroon tayo ng pagkakataong maupo at makipag-chat sa hinaharap. Narito ang aking card. Hinawakan ni Rosalie ang card ni Amber, nakatitig dito ng nakatulala. Bakit maganda ang pakikitungo ni MS Jennings sa kanya? Humakbang papalapit si Piper. Inagaw niya ang card sa kamay ni Rosalie at nginisyan. Don't think too much about it. She's just comforting you for being rejected by the company. Tumango si Rosalie at bumantong hininga. Alam ko, Piper. Hindi ako masyadong nag-iisip. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Rosalie. Hello, ito si Geneva Booth, ang direktor ng Human Resources sa Don Group. Tumatawag ako para formal na ipaalam sa iyo na natanggap ka na. Nagulat si Rosalie. Director Booth, nagkakamali ka ba? Nakatanggap na ako ng rejection notice mula sa kumpanya mo. Sa kabilang dulo, tumawa si Geneva at ipinaliwanag, iyon ay isang error sa aming computer system. Nirepaso ng aming Pangulo ang iyong mga materyales sa aplikasyon at inaprubahan ang iyong pagkuha. Ikaw ay pansamantalang nakatalaga sa Eastvale Development Company ng Don Group bilang katulong sa direktor ng Departamento ng Diskarte sa Negosyo. Mangyaring pumunta ka agad upang kunin ang iyong paunawa sa onboarding, at punan ang mga papeles sa pag-hire. Matapos ibaba ang tawag, naramdaman ni Rosalie na siya ay nasa isang panaginip, lubos na nalilito. Nakuha ako ng Don Group. Itinalaga ako bilang assistant ng director sa Business Strategy Department. What? How is that possible? Rosalie, this must be a prank. An assistant director position comes with a deputy director's salary. Natigilan si Piper. Inagaw niya ang phone ni Rosalie para tingnan ang caller ID. Ang numero ay talagang mula sa opisina ng direktor ng Human Resources, walang duda tungkol dito. Anong nangyayari? Malinaw na tinanggihan ka, kaya paano ka matatanggap bilang assistant director? At magsisimula ka agad. Agad niyang hinayla si Rosalie sa opisina ng Human Resources Secretary. Inaayos ni Terry Bowman ang mga onboarding material ni Rosalie, kasama ang kanyang ID badge. Naitalaga na ang numero ng kanyang empleyado. Galit na galit, hinarap ni Piper si Tara. Gusto kong malaman kung bakit na-reject si Rosalie tapos biglang kinuha ulit. At binigyan ng ganoong kagandang posisyon na may sweldo ng associate director. Sumulyap si Tara kay Piper at bahagyang ngumiti. Hindi ako sigurado. Inaprubahan ng Pangulo ang mga appointment para sa mga posisyon sa itaas ng associate director. So, ibig mong sabihin ito ay isang desisyon na ginawa ng Pangulo, at hindi alam ng isang taong may level natin ang dahilan sa likod nito. Halos tumabi si Piper sa galit. Sinasabi nila na ang Don Group ay may patas at malinaw na kapaligiran sa trabaho, ngunit ngayon nakikita ko na mayroong napakaraming mga nakatagong agenda. Bahagyang kumunot ang noo ni Tara at sinabing, Ms. Dawson, kung mayroon kang mga katanungan o alalahanin, mayroon kang dalawang pagpipilian, isa. Piliin mong umalis sa Don Group, at mapoproseso ko iyon kaagad para sa iyo. O dalawa, piliin na sumuwi sa mga takdang aralin ng kumpanya, kung saan ikaw ay madismiss. Aling opsyon ang pipiliin mo? Natahimik agad si Piper. Kung napagdesisyonan mong huwag nang pumili, o kung mayroon kang ibang bagay na kailangan mong gawin, umalis ka kaagad sa opisina ko. Matigas na sabi ni Tara. Malamig na sabi ni Tara.
Pagkatapos ay iniabot niya ang isang stack ng mga dokumento, isang ID badge, at mga susi kay Rosalie. Ms. Grant, please stay. Kapag napunan mo na ang mga materyales na ito, maaari ka nang magsimula. Narito ang iyong ID badge at numero ng opisina. I'm so sorry, Piper. I didn't expect this, paghingi ng paumanhin ni Rosalie kay Piper. Muling sumimangot si Tara at sinabing, actually, Ms. Grant, it's entirely appropriate for you to hired as the director's assistant to the business strategy department. Malinaw na isinasaad ng iyong aplikasyon na sa panahon ng iyong oras sa universidad, nag-publish ka ng maraming papel sa mga diskarte sa merkado sa mga authoritative core journal, na tumatanggap ng nagkakaisang papuri mula sa mga eksperto sa loob ng bansa at internasyonal. Personal kang pinili ng presidente, at ang iyong talento ay akma sa posisyon na ito. Ang presidente. Sabay na sabi ni Rosalie at Piper. Kabanata 87 Si Marshall ba ay isang high-level executive? Hindi makapaniwala si Piper sa kanyang narinig. Muli niyang tanong kay Tara, may bahid ng hindi makapaniwala ang boses. Tanong niya, Ms. Bowman, mali ba ang narinig ko? Paano personal na pipiliin ng presidente si Rosalie para kunin? I suspect there's some foul play in your HR department. Please provide proof that the president specifically chose her, hiling ni Piper, nanliit ang mga mata. Bahagyang kumunat ang noo ni Tara. Pagkatapos ibigay ang mga dokumento sa onboarding kay Rosalie, cool siyang sumagot, kung patuloy kang gagawa ng walang batayan na paghahabol, I report kita sa director booth at agad na bawiin ang iyong mga kwalifikasyon sa onboarding. Tumugon si Piper, bigo, nagsasabi lang ako ng wastong alalahanin. Wala akong ginawang masama. Tara scoffed, do you really think every decision made by upper management need to be report to you? Sino ka sa tingin mo? Let me give you some advice. Focus on your job and stop meddling in affairs that don't concern you. Isa ka lang mababang antas na intern at walang karapatang tanungin ang mga desisyon ng mga executive ng kumpanya. Si Piper, na hindi umaatres, ay tumugon, wala bang patakarang inilalagay upang tugunan ang hindi patas o hindi makatarungang mga gawi sa trabaho? Hindi ba ako makapagsampa ng makatwirang reklamo? Tawa ng tawa si Tara. Oo, ang kumpanya ay may ganoong patakaran. Maaari kang magsampa ng reklamo sa pamamagitan ng website ng kumpanya, alinman sa hindi nagpapakilala o kasama ang iyong pangalan, kung talagang naiinip ka at naniniwala sa. Ang departamento ng HR ay nagsasagawa ng maling pag-uugali sa panahon ng pangangalap. Maaari mo pang questionin ang mga aksyon ng Pangulo. Mayroong isang dedikadong koponan sa Secretariat na haharapin ang mga naturang reklamo, at ilalabas nila ang mga resulta sa loob ng isang linggo. Pero kung patuloy mong abalahin ang trabaho ko sa kalokohang ito, pwede kitang i-escort agad palabas. Hindi nasiyahan si Piper. Isang linggo para i-announce ang mga resulta pagkatapos magsampa ng reklamo. Masyadong mabagal iyon. Sa oras na iyon, magtatrabaho na siya ng isang linggo. Ano ang magandang may dudulot nito? Natigilan si Rosalie, lumingon kay Piper. Magrereklamo ka ba talaga tungkol sa pagkuha ko? Malamig na napabuntong hininga si Piper at sinabing, hindi ito tungkol sa iyo. Tungkol ito sa paghamak ko sa isang hindi makatarungang kapaligiran sa trabaho. Pagkatapos ay inagaw niya sa mga kamay ni Rosalie ang mga onboarding documents. Kaya, Rosalie, huminto ka sa pagsisimula ng iyong trabaho. Maghintay hanggang sa may sampa ko ang aking reklamo at matuklasan ang katotohanan bago ka gumawa ng anumang mga desisyon. Pero, Piper, I really want this job. My mom is in the hospital, and I need the salary, mahinang sabi ni Rosalie. At saka, wala akong kakilala sa Dunn Group. There's no way anything shady could have happened regarding my hiring. Tiningnan siya ni Piper nang may pang-aasar. Rosalie, hindi ako makapaniwala na ikokompromiso mo ang iyong mga prinsipyo at integridad. Para makuha ang trabahong ito. Mas mabuting makinig ka sa akin at huwag tanggapin ang posisyong ito hanggat hindi ko naiisip kung bakit kanila kinuha. Kung hindi, baka mahuli ka sa ilang mga nakatagong patakaran. Tumahimik ka.
Hindi na kinaya ni Tara ang palitan. Get out right now. Kung patuloy mong sisiraan ang reputasyon ng Dawn Group sa mga walang basehan mong akusasyon, isasama natin ang legal department. Mabilis na dagdag ni Rosalie, I'm sorry, Ms. Bowman. Baka nag-overreact ang kaibigan ko. Please don't take her seriously. Piper, hintayin mo ako sa labas. Sasamahan kita kapag natapos ko na sagutan ang mga dokumentong ito. Nagtakip ng ngipin si Piper at sinabing, Rosalie, hindi ako makapaniwalang gagawin mo ito. Napaka-ipokrita. Dahil doon, bigla siyang tumalikod at lumabas. Tumigil ka nga dyan. Malamig na utos ni Tara. Ibalik ang mga dokumentong iyon sa kanya. Sa kanyang galit, inihagis ni Piper ang mga dokumento kay Rosalie, nagkalat sa sahig bago sinara ang pinto sa likod niya. Napabuntong hininga si Rosalie at yumuko para kunin ang mga papel. Ngumiti siya ng paumanhin kay Tara at sinabing, I'm so sorry. My friend is just having a bad day. Please don't hold it against her, and don't tell Director Booth about this. Umiling si Tara at bumantong hininga. Itinuring mo ba talagang kaibigan ang isang tulad niyan? Nakita mo kung gaano siya nagseselos sa pagkuha mo. Kung tama ang hula ko, matatanggap ng corporate headquarters ang kanyang reklamo sufi. Kakausapin ng aming supervisory department si Der Director, at iimbestigahan kanila at ang presidente. Kumunot ang noo ni Rosalie at nagtanong, really? Just because she says something does not mean she's actually do it. Itinuro ni Tara ang mga dokumento sa onboarding at sinabing, punan mo lang sila. Sa takdang panahon, matutuklasan mo ang katotohanan para sa iyong sarili. Rosalie, hayaan mo akong mag-alok sa iyo ng isang salita ng payo. Mag-ingat sa mga taong katulad niya sa hinaharap. Ngumiti si Rosalie at sinabing, salamat, Ms. Bowman. Mag-iingat po ako. Matapos kumpletuhin ang kanyang onboarding paperwork, huminto muna si Rosalie bago nagtanong. Pwede ba akong magtanong ng medyo hindi nararapat? Tumawa ng mahina si Tara. It's fine. We're colleagues now. I know what you're curious about. Nagtataka ka ba kung bakit tinanggihan ka dati pero kinuha sa mas mataas na posisyon? Maingat na tumango si Rosalie. I'm just really curious and excited. Honestly, my mom is in the hospital, and I really need a high-paying job. It feels like a blessing. At talagang wala akong kakilala sa kumpanya, kaya paano mangyayari iyon? Base sa performance mo noong interview, talagang tinanggihan ka namin, tumawa si Tara. Gayunpaman, ang iyong mga kwalifikasyon ay ganap na tumugma sa mga pangangailangan ng aming bagong tatag na Business Strategy Department. Ang departamentong ito ay direktang nasa ilalim ng utos ng opisina ng Pangulo at kumukuha lamang ng mga aiders mula sa kanya. Napansin ng Pangulo ang iyong resume at pinili ka ng personal. Nakita mo rin na pumunta sa HR ang executive assistant ng grupo namin na si Amber para lang sa kaso mo. Direktang inisikaso ni Director Booth ang bagay na ito. Natuwa si Rosalie sa balitang ito. Si Ms. Jennings ay assistant ni Ms. Dawn, right? Oo, si Amber dati ay executive assistant ni Ms. Dawn, kinumpirma ni Tara. Gayunpaman, ngayon lang ako nakatanggap ng balita na si Amber ay na-resign bilang executive assistant ng president ng Eastvale Development Group. Ang Dawn Group ay kumuha ng isang bagong dating, na sinasabing nasa kanyang 20s, bilang bagong presidente. Lahat ay nag-iisip na baka siya ang fiancé ni Ms. Dawn. Lahat kami ay sabik na makilala siya sa lalong madaling panahon. Naikuyom ni Rosalie ang mga kamao sa tuwa. Sabi niya, salamat. Ms. Bowman, maraming salamat. Kapag nakuha ko na ang aking unang sweldo, ihahatid na kita sa hapunan. Haha. Ngumiti si Tara at tumango. Sige, focus ka na lang sa trabaho mo. Lumabas si Rosalie sa opisina ng HR at naabutan si Piper na naghihintay sa meeting hall, nakayuko habang nagtatype sa kanyang telepono. Anong ginagawa mo, Piper? Paglapit ni Rosalie, mabilis na isinara ni Piper ang kanyang telepono at tinapunan siya ng malamig na tingin. Rosalie, may ginawa ka ba sa likod ko? I'll be straightforward.
I have already filed a complaint with the supervisory department regarding your hiring. Natigilan si Rosalie. Piper, hindi ito ang iniisip mo. Paano ko ito ipapaliwanag sa iyo? At saka, hindi ba lagi mo akong gustong magtagumpay? Bakit ka magrereklamo tungkol sa akin? Fumang, Piper replied, bakit mas mataas ang posisyon mo kaysa sa akin? Tinanggihan ka tapos biglang kinuha. This is absurd. Kailangan kong maghukay ng mas malalim para maunawaan kung paano ito nangyari. Bumantong hininga si Rosalie, okay, Piper, magkaibigan tayo, at ipinapangako kong hindi ako magsisinungaling sa iyo. Napansin ang kawalang kasiyahan ni Piper, idinagdag niya, paano si Connor? Hiniling ko sa kanya na suriin ang kanyang boss, Vice General Manager, na nangangasiwa sa marketing department, upang malaman kung ano ang nangyayari sa iyong pagkuha. Ngayon, nagkakaroon sila ng senior executive meeting, kaya siya na ang magdadala noon. Ikaw, makukontento ka lang ba kung tatanggihan ako ng kumpanya, Piper? Sagot ni Rosalie na may mapait na ngiti. Umiling-iling na walang magawa. Before Piper could respond, she continued, pupunta ako sa 20th floor. Doon ang office ko, and today is the signing event for the Eastvale project, so magiging busy. Piper, are you heading back, or are you coming with me to the 20th floor? Noong una ay gusto ni Piper na tumanggi ngunit napagtanto niyang kailangan niyang maghintay para sa mga resulta ng reklamo. Sige, gagawin ko. Kasama mo. Ngunit kapag ang departamento ng pangangasiwa ay nag-imbestiga sa iyong pagkuha, maaaring hindi mo mapanatili ang trabaho. Rosalie, I mean it. You should look for opportunities at other companies, baka sakaling mabaligtad ang hiring mo. Buti na lang may backup plan. Ngumiti si Rosalie ngunit hindi sumagot. Pagdating nila sa 20th floor at paglabas ng elevator, nakita nila si Marshall na kausap si Amber. Laking gulat ni Rosalie nang mapagtantong kilala ni Amber si Marshall. Si Marshall ba ay isang high-level executive sa kumpanya? Hindi kaya si Marshall ang tumulong sa akin? Kabanata 88 maaaring siya ay isang nightclub hostess. Pinagmasdan ni Rosalie ang paraan ng pakikipag-usap ni Amber kay Marshall ng buong paggalang. Parang may subordinate na nagre-report sa superior. Totoo kaya na high-level executive si Marshall sa kumpanya? Pero kahit ganoon ang posisyon niya, makabuluhan ang katayuan ni Amber. Tila walang dahilan para sa antas ng paggalang na ito maliban kung si Marshall ay isang bagay na higit pa sa loob ng grupo. Habang sumasagi sa kanyang isipan ang ideyang ito, nanginginig si Rosalie, natatakot na lalo pang malaliman. Kung ganoon ang kaso, tiyak na tinulungan siya ni Marshall. Bakit ang isang hamak na tulad niya ay makakatanggap ng ganoong pagtrato mula sa kanya? Bumilis ang tibok ng puso niya nang maalala niya ang umaga na iyon sa lugar ng donut nang si Marshall ay tumulong sa kanya, na nag-aalok ng mga insight pagkatapos na sumulyap sa kanyang resume. Habang pinag-iisipan niya ito, mas nakumbinsi siya na tama ang kanyang hinala. Nandito pa rin ang kumag na yun. Piper hissed at pinandilatan si Marshall mula sa malayo. Halika, tingnan natin siya. Nawala sa pag-iisip si Rosalie tungkol sa mga naunang pagkikita nila ni Marshall nang hilahin siya ni Piper patungo kina Amber at Marshall. Bakit nandito ka pa? Tinuro ni Piper si Marshall, malamig ang tono. Huwag mong isipin na dahil lang sa nagpapanggap kang matagumpay na tao, ituring kitang kaakit-akit na lalaki. Nakakadiri. Piper, huwag mong gawin ito, okay? Mabilis na hinawakan ni Rosalie ang kanyang braso, sinusubukan siyang akitin. Ipinilig ni Marshall ang kanyang ulo, halatang hindi kinikilig. Nakakasakit talaga ito. Matalas ang boses ni Amber habang hinarap si Piper. Anong ginagawa mo? Alam mo ba ang ugali mo? Ms. Janang, nagkaroon ng reklamo tungkol sa Departamento ng Human Resources tungkol sa hindi patas na mga gawi sa pagkuha ng mga bagong recruit. Naantala si Molly Curry, ang pinuno ng departamento ng mga reklamo, nang ibigay niya kay Amber ang isang nakaprint na reklamo sa email. Hindi kilala ni Molly si Marshall at nagpatuloy, Ms. may nagsabi kay Jenang na ang isang kandidatong nagngangalang Rosalie ay maaaring kasangkot sa bagong pangulo.
Enough, sumulyap si Amber kay Marshall bago binalik ang tingin kay Molly. She said, "I'll handle this. It is indeed the new president's recommendation." Kabanata 88. Maaaring siya ay isang nightclub hostess. Ang sinasabi ng reklamo ay ganap na hindi totoo, deklara niya. Magsusulat ako ng detalyadong paliwanag sa board at susunod sa anumang investigasyon. Tumango si Molly at sinabing, "Okay, Ms. Jennings. Since anonymous complaint ito, we can contact the person for verification." Naiintindihan ko, Direktor Curry. Kung ang nagrereklamo ay gumagawa ng mga maling pahayag para makapinsala sa reputasyon ng presidente at ng kumpanya, hihilingin ko ang pag-aproba ng presidente at ng lupon na magsasangkot ng legal na payo at mag-imbestiga ng lubusan. At hindi ko ibubukod ang paggamit ng legal na paraan upang malutas ito. Tama. Naging seryoso ang ekspresyon ni Molly. Kung ito ay mapatunayang hindi totoo, Ms. Jennings, dapat nating seryosohin ang malisyosong ulat ng indibidwal. Ang aming kumpanya ay hindi nakatagpo ng mga ganoong isyu sa mga nakaraang reklamo. Dapat naming seryosohin ang bagay na ito at, kung kinakailangan, irekomenda na ang legal na aksyon ay direktang gawin laban sa naninirang puri. Sinulyapan ni Amber ang nakalimbag na reklamo at sinabing, "Kapag nakuha ko na ang pahintulot ng Pangulo, ipapakita ko itong isa." Ang board. Si Piper, na nakikinig sa palitan na ito, ay nakaramdam ng matinding takot sa kanya. Sinadya lang niya ang reklamong ito para tanggihan si Rosalie. Hindi niya inaasahan na ang mga kahihinatnan ay tataas ng ganito kalubha. Ang Dunn Group ay nagtrabaho ng mahusay. Agad na tinutugunan ang reklamo. Pagkaalis ni Molly, tumungo sina Amber at Marshall sa Senior Executive Conference Room. She asked, "Mr. Ortega, how do you suggest we handle this situation?" Tiningnan ni Marshall ang reklamo, isang nakakaalam ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang kadiliman ng kalikasan ng tao ay tunay na malalim. Dapat imbestigahan ng maigi ang usaping ito. Sa yugtong ito, isangkat natin ang legal department. Si Rosalie, na pinapanood si Marshall na paalis, ay biglang nakaramdam ng kaba at nakalimutan siyang batiin. Hindi man marinig ang usapan nina Marshall at Amber, she had a gut feeling na crucial ang role ni Marshall sa kumpanya. "Piper, dapat mong bawiin agad ang reklamong iyan. I think Marshall might be helping me. If it turns out that you wrote that complaint based on mere speculation, we could be in trouble." Pinigilan siya ni Piper ng isang matinding titig. "Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Kailan pa ako nagsulat ng reklamo?" Mabilis na tinakpan ni Rosalie ang kanyang bibig, tumahimik. "Humph. Siguradong babastusin ako ng junior ngayon mula kay Ms. Jennings. Kahit anong taktika ang gamitin niya. Hindi ako magkakainteres sa isang lalaking katulad niya." Piper Sithead, nanlilisik dagger sa likod ni Marshall. Nag-alinlangan si Rosalie at sinabi, "Piper, baka hindi mo maintindihan si Marshall. Hindi mo ba nakita kung paano siya kinausap ni Ms. Jennings? Si Marshall ay maaaring maging high-level executive, at baka siya pa ang humiling sa akin kay Ms. Jennings na tulungan ako ni Piper. Bawat ace around me I can obvious how desperately he craves my attention. Haha. Kinamumuhian ko ang mga lalaking tulad niya. Kulang sila sa sarili nilang kamalayan at nauuwi lang sa kahihiyan." Sigh. "Piper, hindi ba nandyan si Ms. Silva?" Inangat ni Rosalie ang kanyang mga mata at nakita sina Vera at Alice sa signing hall para sa mga investment agreement. Yung katabi niya parang si Alice, ang heiress ng Miller Group. Tumingin si Piper sa direksyon na itinuro ni Rosalie, natataranta. Paano magkakaroon ng relasyon ang isang hostess sa nightclub kay Ms. Miller? Tara, tingnan natin. Con artist ang babaeng iyon tulad ni Marshall. Gusto ko siyang ilantad dito. Bago pa makapag-react si Rosalie, nagmamadaling lumapit si Piper kina Vera at Alice. "Ms. Miller? Hello? Ako si Piper Dawson mula sa marketing department ng Dunn Group." Napatingin si Alice saglit na natigilan. She asked, "Oh, may kailangan ka ba sa akin?" Malamig na tumawa si Piper sabay turo kay Vera. "Ms. Miller, para sa ikabubuti mo,
gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol sa kanya. Natigilan sina Zachary, Raymond, at Vera. Naguguluhan na tanong ni Vera, anong nangyayari? May mali ba sa akin? Napasulyap si Alice sa pagitan ni Vera at Piper, nagtataka. Magkakilala ba kayong dalawa? Haha. More than just knowing each other. Tiningnan ni Piper si Vera ng masama at pinagbintangan, Ms. Miller, siya ay isang con artist. Huwag kang mahulog sa mga panloloko niya. Ano? Nagulat si Alice, tumingin mula kay Vera hanggang sa nagngangalit na Piper. She then laughed. Sinasabi mo bang con artist siya? Bumaling sina Zachary at Raymond kay Vera, tumatawa. Ms. Dawson, paki-enlighten kami kung paano kanya niloko. Nahirapan si Vera na mahanap ang tamang salita. Nang makita ang kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha, nagpatuloy si Piper, Ms. Miller, baka nightclub lang siya. Babaeng punong abala. Smack! Sinampal ni Alice si Piper sa mukha. How dare you? You call my best friend a nightclub hostess. Are you looking to get yourself into trouble? Humagalpak ng tawa sina Zachary at Raymond. Vera, hindi ko napansin dati, pero gusto mo ang vibe ng isang nightclub hostess, hahaha. Ikaw, Ms. Miller, bakit mo ako sinaktan? I was just trying to warn you that she's a con artist. Hinawakan ni Piper ang pisngi niya, natataranta. Si Alice, galit na galit pa rin, ay nagpahayag. Magkaibigan na kami ni Vera simula elementarya. Pareho kami ng dorm sa kolehiyo. Mahigit isang dekada na kaming magkakilala, at siya ang aking matalik na kaibigan, isang con artist at isang nightclub hostess, oh dear call. Iniinsulto mo ba ako? Kahit sa harap ni Ms. Dunn, naglakas loob akong pagsabihan ka sa kawalan mo ng ugali. Nagulat si Piper. She's your best friend. How is that even possible? Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng unang beses niyang nakitang nakasuot ng sapatos na panlalaki ay ang matalik na kaibigan ni Alice. Ang tagapagmana ba ng mga Silva ng Harmonfield ay may sapat na bigat para sa iyo. Ang isang hamak na manggagawang tulad mo ay walang karapatan na punahin ako. Kung sinisiraan mo muli ang aking kaibigan, pagsisisihan mo ito habang buhay. Ngayon mawala ka. Maya-maya lang ay sumugod si Rosalie sa tabi ni Piper at nagmamadaling humingi ng tawad. I'm sorry. Badmod ang kaibigan ko at nasaktan ka. Patawarin mo kami. Alright, Alice, no need to be so angry. This is Rosalie, my friend. It's not a big deal. Nakangiting pagsingit ni Vera, sinusubukang ayusin ang mga bagay-bagay. Ms. Silva, I'm sorry. Hindi lang maganda ang araw niya. Paumanhin na paliwanag ni Rosalie. Nakangiting tumango si Vera at sinabing, ayos lang Rosalie. Let's just consider it a joke. From now on, just call me Vera. Nakabahang nakipagpalitan ng kaunting kasiyahan si Rosalie kay Vera, hinayla si Piper patungo sa kabilang panig ng Sining Hall. Piper, paano ka naging walang ingat? Tinanggal ni Piper ang kamay ni Rosalie, na nanlilisik sa matangkad na figure ni Vera sa pagkadismaya. She was clearly having dinner with Marshall. How could she be a heiress? Why do they both have such excellent family backgrounds? Kabanata 89. Hindi ba ito ang upuan ng Pangulo? Sa ika-10 palapag ng gusali ng Dunn Group, sa departamento ng pagbebenta, nakatayo si Connor sa labas ng opisina ni Howard. Sa edad na 26 pa lamang, nakuha na ni Howard ang kanyang MBA mula sa Harvard Business School sa Otrinia, kung saan nag-cruise ang landas nila ni Shirley sa kanyang pag-aaral. Isang taon na ang nakalipas, bumalik si Howard sa bansa at pumasok sa kanyang tungkulin sa Dunn Group. Sa kamakailang pagkakatatag ng Eastvale, inaasahan ng maraming tao na si Howard ang susunod na pangulo. Umikot ang mga alingawngaw na noong panahon niya sa Otrinia, hinahabol niya si Shirley. Ang kanyang desisyon na bumalik at magtrabaho para sa Dunn Group ay pinaniniwalaan na naudyukan ng interes na ito. Di umano, tinanggihan niya ang mga alok mula sa ilang prestihiyosong internasyonal na kumpanya na sumali sa Dunn Group sa halip.
Ang mga kadahilanang ito ay nakaposisyon kay Howard bilang malinaw na pangalawang in command sa Dawn Group. Madalas niyang dinala ang kanyang koneksyon sa senior ni Shirley sa unibersidad, na humahantong sa marami na mag-isip-isip tungkol sa kung siya ay maaaring maging kanyang kasintahan. Palaging malabo ang mga sagot ni Howard sa naturang mga katanungan, na lumilikha ng impresyon na sila ni Shirley ay romantikong kasali. Sa paglipas ng panahon, marami sa loob ng organisasyon ang nagsimulang maniwala na sa kalaunan ay sasali si Howard sa pangunahing pangkat ng pamamahala ng Dawn Group. Gayunpaman, sa kabila ng halos 2 taon sa kumpanya, hindi pa rin siya nakapasok sa Board of Directors. Ito ang unang pagbisita ni Connor sa opisina ni Howard. Kung hindi siya hiniling ni Piper na isumbong si Rosalie, hindi siya maglalakas loob na pumasok sa loob. Para sa kanya, si Howard ay isang mahalagang manlalaro sa buhay ni Shirley at malamang na magiging pinuno ng Dawn Group. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sa wakas ay nakakuha si Connor ng lakas ng loob na kumatok sa pinto. Anong gusto mo? Tumangala si Howard, nakasimangot kay Connor. Mr. Dixon, hello. I'm Connor Whitman, the deputy team leader in the sales department. Pakilala niya, sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmado. Tumango si Howard bilang pagsang-ayon. Mr. Dixon, I'm here to report something, patuloy ni Connor, panay ang boses sa kabila ng tensyon. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Howard. Magsumbong ka. Sino? Mabilis na tumugon si Connor, mayroon kaming isang kandidatong pangalan na Rosalie. Noong una ay tinanggihan siya, ngunit biglang ipinaalam sa kanya ng Departamento ng Human Resources na siya ay tinanggap. According to the HR Secretary, she was personally selected by the President, he added, his voice low-eering. Pinaghihinalaan ko na maaaring may kinalaman ito sa mga potensyal na nakatagong pakikitungo na kinasasangkutan ng senior management. May usap-usapan na sangkot ang bagong hirang na Pangulo. Tumahimik ka. Nagdilim ang ekspresyon ni Howard. Connor, right. Kinu-question mo ba talaga ang proseso ng pagkuha ng kumpanya? Umalis ka na dito ngayon na. Halos ma-freeze si Connor. Hindi niya inaasahan ang ganoong kalakas na reaksyon mula kay Howard. Bigla niyang napagtanto na ang napapabalitang bagong presidente ng Eastvale ay walang iba kundi si Howard mismo. Ang pag-uulat sa pagkuha kay Rosalie bilang posibleng kaso ng paboritismo ay maaaring may sangkot si Howard. Ang bobo ko. Sa takot sa pagbagsak, tumalikod si Connor at nagmamadaling lumabas ng pinto. Maghintay. Napatigil siya dahil sa malamig na boses ni Howard, nanginginig nang tumalikod siya. Malamig siyang ngumisi at sinabing, tandaan mo, kapag narinig kitang nagkakalat ng tsismis kahit saan pa, sisiguraduhin kong masisira ka sa kumpanya for good. Oo, Mr. Dixon, pangako hindi na ako uulit. Basang-basa ng pawis ang likod ni Connor nang makaalis siya sa opisina ng Vice-Presidente. Napasulyap si Howard sa orasan, inayos ang mga file sa kanyang mesa nang nakangiti. Bulong niya sa sarili, noong papasok na ako sa posisyon ng presidente, may nagtangkang manggulo. Halatang hindi nila alam ang lugar nila. Habang papunta siya sa executive conference room sa 20th floor, isang pulutong ng mga senior executive ang sabik na lumapit sa kanya na may pambabola. Mr. Dixon, sinabi na sa executive meeting ngayon ay iaanunsyo ang presidente ng Eastvale, at malamang na ikaw. Buntong hininga. Paano mo ito mailalagay sa ganoong paraan? Ito ay isang garantiya Mr. Si Dixon lang ang nababagay sa posisyon. Natuwa si Howard sa kanilang mga papuri, na nasiyahan sa papuri. Gayunpaman, pinananatili niya ang isang harapan ng pagpapakumbaba at tumugon, pakiusap, lahat, huwag tayong magmadali sa conclusion. Bago gumawa ng anumang mga pagpapalagay, dapat nating hintayin si Shirley na ipahayag ang aking halalan bilang presidente ng Eastvale. Halika, lahat, pumasok na tayo. Magsisimula na ang pulong. Mr. Dixon, please go ahead. Hinihintay ka na ng lahat ng nandito. Ang mga high-level executive na iyon ang nagbigay daan para makapasok siya sa conference room. Mr. Dixon, nakahanda na ang upuan ng presidente para sa iyo.
Please take your place, Marlon Williamson. Director of Sales, said fawningly. Deputy. Ilang department heads ang tumunog. Yes, Mr. Dixon, you should occupy the president's seat. Ngumiti si Howard at nagkunwaring tumanggi, na nagsasabing, hintayin natin na dumating si Shirley at ipahayag ang desisyon ng board. Hindi nararapat na maupo doon bago iyon. Bahagyang yumuko si Marlon, Mr. Dixon, everyone knows your relationship with Ms. Don. You are destined to be the chairman of the Don Group. Why bother with protocol? You should sit here. Ang iba pang mga tagapamahala ay umalangaw-ngaw sa kanyang damdamin, iginiit na si Howard ang maupo sa upuan ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang kunwaring pag-aatubili, sa wakas ay lumapit si Howard sa upuan. Nang makarating siya sa lugar, lumingon si Howard sa iba at nakangiting sinabing, lahat, tumahimik tayo ngayon. Dadating na si Shirley. Bago pa siya makatapos ay pumasok na si Marshall sa conference room. Sinulyapan niya ang upuan ng presidente bago diretsyong umupo dito. Isang biglang katahimikan ang bumalot sa silid. Napatingin ang lahat kay Marshall, isang estranghero sa kanila. Si Howard ay tumingin sa gulat, parehong nalilito. Matapos ang maikling sandali ng pagtataka, humakbang si Marlon, matalas at mapang-utos ang boses. Sino ka? Umalis ka nga dyan. Hindi mo ba nakikita na upuan ito ng presidente? Ibinaling ni Marshall ang tingin mula sa kanyang telepono kay Marlon, walang kibo. Yes, I see it. This is indeed the president's seat. Given Marshall, nonchalant's response, Marlon pointed at him in anger, are you clueless, or what? Mr. Dixon belongs here, ito ang upuan niya. Are you blind? Tumaas ang isang kilay ni Marshall, may ngiti sa labi. Isang upuan lang. Pinagagalitan mo ba ako? Nanlaki ang mga mata ni Marlon sa hindi makapaniwala. Sinasabi ko sa'yo na hindi ka dapat nandito. Sampal. Sa isang mabilis na galaw, pinalipad ni Marshall si Marlon. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang nagtatakang mukha ng mga executive sa silid. Umiling siya at sinabing, mukhang kailangan ng ugali mo. Namutla sa galit ang mukha ni Howard. Bakit ba ang bastos mo? Bakit mo gagawa ng karahasan? Sumandal si Marshall sa upuan, relaxed posture. Anong masama kung tamaan mo siya? May problema ka ba? Umupo ka sa sarili mong upuan. Ang iba pang mga executive ay nakatayo sa pagkabigla, hindi maintindihan kung paano ang isang tao ay maaaring makipag-usap kay Howard ng ganoon. Sino itong lokong ito? Nanginginig si Howard sa galit. Sa 2 taon sa Don Group, hindi pa siya nakatagpo ng sinuman na ng ahas na magsalita sa kanya sa ganoong paraan. Alam ng lahat na senior siya ni Shirley sa universidad. Kumalat ang mga alingaw-ngaw na siya ang kanyang kasintahan at na nakita niya ang kanyang sarili bilang ang hinaharap na master ng Don Group. Ang binatang ito ay walang kamalayan sa sarili at hinahamon siya sa publiko, na talagang nag-aanyaya ng gulo. Ibaba mo ang mga securities dito. Alisin mo agad itong manggugulo. Utos ni Howard. May tumawag kaagad sa security office. Hindi nagtagal, 4 na security guard ang pumasok sa executive conference room, sa pangunguna ng security chief, Hubert Long. Pagpasok ni Hubert sa loob, mabilis siyang lumapit kay Howard at nagtanong, Mr. Dixon, anong nangyayari? Sino ang nanggugulo? Itinuro ni Howard si Marshall at umungol, tanggalin mo itong hindi kilalang manghihimasok. Mr. Long. Dapat kong ipaalala sa iyo na ang seguridad ang pinakamahalaga. Hindi dapat mangyari ang mga ganitong pangyayari. Ito ang executive conference room, at pinapasok ng iyong security team ang isang hindi kilalang tao nang hindi na-verify ang kanyang pagkakakilanlan. Isa itong malubhang dereliction of duty. Pagkatapos mong malutas ito, inaasahan ko kaagad ang nakasulat na paghingi ng tawad sa aking mesa. Natigilan si Hubert sa pagsaway at sinabing, Mr. Dixon, dadalhin ko ang taong ito sa opisina ng seguridad para matanong kaagad. Nilingan niya si Marshall at sumirit, bumangon ka at sumama ka sa akin sa security office. Nagtaas ng kilay si Marshall at tumingin kay Hubert. Ikaw ay isang security chief lamang at walang awtoridad na utusan ako.
Bumalik ka sa iyong post. Sa sandaling iyon, bumangon si Marlon sa sahig, hinawakan ang kanyang namamagang pisngi. Sinisingil niya si Marshall, puno ng galit ang mukha nito. Mr. Long, hindi lang ginulo ng kumag na ito ang pagpupulong kundi sinaktan din ako. Sampal. Isang matalim na suntok na naman ang ibinigay ni Marshall at sinabing, humiling ka. Sumiklab ang galit ni Hubert. How dare you? You can't lay hands on our executives. Boys, ibalik mo siya sa security office at turuan mo siya ng leksyon. Kasama mo. Ngumisi si Marshall, casual na tinapik ang balikat ni Hubert. Sa isang malakas na kalabog, napaluhod si Hubert, na naging sanhi ng pagyanig ng sahig. Galit na galit ang boses ni Howard. This is outrageous. How dare you make a scene in here? Kunin kaagad ang lahat ng security personnel dito. Kabanata 70 walang kailangang maghintay para sa iyo. Anong nangyayari? Magsisimula na ang executive meeting. Pumasok sina Shirley at Amber sa conference na si Tom. Ang kanilang presensya ay nag-uutos ng agarang atensyon. Mabilis na naghiwalay ang mga natipon na executive, na lumikha ng landas para sa kanila. Napakunot ang noo ni Shirley sa nakita niya. Si Hubert ay nakaluhod sa harap ni Marshall, habang si Marlon ay nakahandusay sa lupa, nakahawak sa kanyang mukha sa tila matinding paghihirap. Maliwanag, ang dalawang ito ay nag-udyok kay Marshall, na nagresulta sa kanilang kasalukuyang estado. Gustong ipaliwanag ni Howard ang sitwasyon, ngunit hindi siya pinapansin ni Shirley. Sa halip, dali-dali siyang pumunta sa gilid ni Marshall, may bahid ng urgency ang boses niya. Anong nangyari? Sinaktan ka ba nila? Bakit hindi mo sila tanungin? Aalis na ako. Putol ni Marshall, inihagis ang mga dokumentong hawak niya sa mesa bago lumingon sa labasan. Bumalatay ang gulat sa mga mata ni Shirley habang handa nang umalis si Marshall. She urged, Ms. Jennings, hindi ba inatasan kita na samahan si Mr. Ortega sa meeting room? Paano naging ganito? Bago makapagbigay ng paliwanag si Amber, sumugod si Shirley kay Marshall. Marshall, I'm so sorry. It was my mistake for not making the proper arrangement, she called out. Hinaway-kaway ni Marshall ang kanyang kamay, hindi pinansin ang pakiusap nito, at nagpatuloy sa paglalakad palayo. Marshall, pwede ka bang maghintay? Nag-crack ang boses ni Shirley nang tumanggi siyang manatili. Halos bumagsak ang kanyang mga luha. Napabuntong hininga, napatigil si Marshall sa paglalakad. Napabuntong hininga, sa wakas ay tumigil si Marshall. Hindi ba pwedeng hindi ka masyadong madrama? Tumayo si Shirley sa harapan niya, baka sa mukha niya ang magkahalong desperasyon at frustration. Marshall, can you stay? Don't worry, I promise I will handle whoever offend you today. This company will not keep anyone who disrespects you. Ang kanyang mga salita ay nagulat sa lahat ng nasa conference room. Ang malayo at binubuo na si Ms. Dunn, ang diyosa ng Haran-on-Field, ay nagpapakumbaba sa kanyang sarili sa isang lalaking nagngangalang Marshall. At handa siyang kumilos nang hindi alam ang buong kwento. Ano ang nangyayari dito? Ano ang nangyayari? Simula nang maluklok siya sa poder, palaging pinangangalagaan ni Drake si Shirley. Sino ba ang maglakas loob na manligaw sa kanya? Madudurog si Drake nang walang pag-iisip, anuman ang mga dahilan. Sa Haran-on-Field, alam ng lahat ang walang awa na reputasyon ni Drake, na higit pa sa Ryger, ang kasalukuyang underground kingpin. Sa loob ng maraming taon, napanatili ni Shirley ang isang malaya at mapagmataas na kilos, na walang sinumang nang ahas na hamanin siya. Ngunit narito ang lalaking ito, na hayagang nagsusungit sa harap niya. Sino ang lalaking ito? Nagtaglay ba siya ng mas mabigat na background? Sa pagkakaalam ng sinuman, walang katulad niya sa Haran-on-Field maliban kung siya ang lalaking hinahangaan at kinatatakutan ni Shirley. Ito ang tanging dahilan para isantabi ng malapad na diyosa na ito ang kanyang pagmamataas at pagsusumamo. Matapos ang unang pagkabigla, ang lahat ng mga mata ay bumalik kay Howard. Mabilis na nagbago ang kanyang kutis, pinaghalong discomfort at kahihiyan. Sampal sa mukha niya ang eksenang ito. Upang manatili
Ang mga tsismis na ipinagmalaki niya tungkol sa pagiging fiancé ni Shirley ay agad na nawala ang lahat ng kredibilidad. Ang mga minsang nakapaligid kay Howard ay likas na umatras. Lumapit si Amber kina Shirley at Marshall, puno ng pagsisisi ang boses. Mr. Ortega, it's all my fault. I went to the complaints department regarding Rosalie and didn't expect things to turn out this way. I don't care about your excuses. Kung aalis si Mr. Ranzi sa galit ngayon, you're fired. Sagot ni Shirley, halata ang kanyang pagkadismaya. This was my responsibility, and I asked Ms. Jennings to handle it. Fine, babalik ako sa meeting. Sabi ni Marshall na bahagyang kumaibot sa gilid ng kanyang bibig. Tumingin siya kay Shirley, baka sa kanyang mga tingin ang pagkainis. Hindi ka makapaniwala. With that, bumalik siya sa pwesto niya sa yulunan ng table. Pinagmasdan ni Shirley ang kanyang umaatres na figure, isang kurap ng kagalakan ang bumabalot sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Amber. Napalitan ng yelo ang kanyang kilos. Simulan na natin ang pagpupulong. Pagkatapos, gusto ko ng buong paliwanag tungkol sa mga reklamo kung sino ang nagsimula ng tsismis. Dapat nating imbestigahan ito ng maigi. Yes, Ms. Don, sagot ni Amber, mabilis na inayos ang notebook at meeting materials sa harap ni Marshall. Napaawang ang bibig ni Howard, ngunit nanatili siyang tahimik habang nakaupo siya bilang vice-presidente. Puno ng nagbabagang galit ang kanyang mga mata. Inilibot ni Shirley ang kanyang tingin sa buong silid. Dama po ang tingin niya kay Hubert, nakaluhod pa rin sa sahig, baka sa mukha niya ang takot. Haber, pumunta sa pananalapi at tingnan ang iyong mga acovers. Iyong Fred, mid-disorder ay effective agad ang. Gusto ni Huber na magpuan, ngunit doon ay kinuha ng mga pagod na gwardya ang hini Shirley. Mabilis nilang inihatid si Fabert palabas ng Celestis. Bearing the scene difference tiniis ang posti ejected node robes and Shirley. Nakiusap siya, Mr. Ray, I have no idea that you're the hog shorted by Ms. Don. He's forgive my earlier offense. I was blind, and arrogante. I promise it won't happen, again Marshall responded coldly. The never been in the baker of Forgang. Mangyaring Mr. Ortega isa pang pagkakataon. My more, car payments, my children's school fees, and my par-heiress pensions all depend on my salary. Basag ang boses ni Marion habang nagmamakaawa. Nawalan ako ng trabaho, nalugi ka, nakikiusap ako sayo. Sa tatay mo. Hindi ko nahihintayin na lumaki ka step whining to me, I hate noise, sagot ni Marshall. Hindi. Sumenya si Shirley para kaladkarin ng mga security si Marion. Sa kanyang pagpupumiglas, gumapang si Marlon papunta kay Howard, Mr. Don, sabi mo kaklase ka ni Ms. Don at fiancé niya. Sinabi mo sa amin na kahit anong sabihin mo, 10 niya sa iyo. Please, magwala ka. Nagdilim ang ekspresyon ni Howard habang tinatapakan ang likod ni Marion. Anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Security, itapon mo siya. Mr. Dixon, you can't just stand by and do nothing. You told us that as long as we follow you, we'll have everything the company. You're the future leader of Don Group, Marion continued, desperation sipping to his voice. Isara mo ang bibig mo. Puro kalokohan ka. Paalisan mo siya dito. Sigaw ni Howard. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Marlon ang mapagmataas na pag-aangkin na ginawa niya sa pribadong lugar na si Shirley ay nalipat ang malamig na tingin kay Howard habang pilit nilang inalis si Marlon sa conference room. Sa sandaling iyon, binalot ng katahimikan ang executive meeting room. Mr. Dizon, after this meeting, I want you in my office to explain this situation. I won't rest until you cleared my name from this slander, Shirley declared coldly. Pagkatapos ng mahabang hininga ng kaluwagan, nagpatuloy siya, ngayon, hayaan mong ipakilala ko si Mr. Ortega sa lahat. Ang board ay nagpasya na, epektibo kaagad. Si Mi Ortega ang magsisilbing presidente ng Eastvale Development Group. Mr. Kamei, gusto mo bang magsabi ng ilang salita sa mga executive? Mariing tumanggo si Kin. Wala akong masyadong sasabihin ko lang ito. Ako ang presidente. May hindi sumasang-ayon si Marshall.
Hindi. Tapos tayo dito. Maghintay. Sumingit si Howard, kumunat ang kanyang noo, maaari mo bang sabihin sa amin kung saan nagtapos si Mr. Ortega, kung ano ang kanyang major, at anong degree ang hawak niya? Muling tumahimik ang silid, lahat ng mata ay napunta kay Marshall. Marshall pursed his lips and said, I've never attended college. I don't have a specific major, and I certainly not hold any degree. What's the issue? Mapanuksong tumawa si Howard. So you have no qualifications. How do you plan to run this company from the president's chair? Nabaling ang atensyon ng lahat ng executive kay Marshall. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak ng hindi bababa sa isang master's degree. Mung. Ang tanong ni Howard ay nagpasigla sa kanila. Are you questioning me? Malamig na tanong ni Marshall. Ngumisi si Howard at sinabing, Mr. Ortega, hindi kita kinu-question. I'm asking how you intend to manage Eastvale Development Company. Malamig na ngumiti si Marshall. Wala kang tangkad para intindihin ang tanong na iyan. Haha. Mr. Ortega, natatakot ka bang pag-usapan ang pamamahala ng kumpanya sa akin? Kitang-kita ang paghamak ni Howard. Kami ni MS Don ay parehong nagtapos ng Harvard Business School. Lahat dito ay mayroong mga advanced masters at FADs mula sa mga prestihiyosong universidad, parehong domestic at international. Hindi bababasa, sa mga tuntunin ng propesyonal na kaalaman, si Mr. Ortega ay kulang kahit na ang pinakapangunahing pundasyon. Paano tayo magtutulungan kung hindi mo naiintindihan ang sinasabi namin? Nag-iba ang kapaligiran sa executive meeting room habang pinaghalong pagkabigla at pang-aalipusta ang nangyari sa mga executive. Tama si Howard. Paanong ang isang brute na nakakaintindi lamang ng pisikal na lakas ay namamahala sa isang malaking negosyo tulad ng Eastvale Development Group? Napakunot ang noo ni Shirley sa pag-aalala. Hindi niya inasahan na ilalagay ni Howard si Marshall sa napaka-awkward na posisyon. Bago pa niya ito may pagtanggol, napangisi si Howard. Even MS. Jennings has a master's degree from one of the top universities in the country. If someone who occupies the president's seat is a figure that is a similar to a brute from the underground world, that will be absurd, isn't it? Naging awkward agad ang atmosphere sa executive meeting hall. Lahat ay naghihintay kung paano sasagutin ni Marshall ang hindi komportableng tanong na ito.